maglakad sa araw na ito. Amen? Amen po ba? Hallelujah! Simulan natin ang ating gawain sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Naayon po sa Jeremias 17, talatang Gs. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ng umaasa sa Kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang maugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Grabe, ang saya. No? Kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin. Yes. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh, ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Sa umagang ito, nais ko man kayong isa-isahing kamustahin ang inyong mga buhay, pero ako'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ay nakaranas na kabutihan ng Diyos. Amen? Itong nagdaang isang linggo, naranasan natin ang kanyang presensya sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya tayo nagpunta dito kasi gusto nating sambahin ang Diyos at pasalamatan dahil siya'y naging mabuti sa nakaraang mga araw. Amen? Pwede bang laksan natin? Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sapagkat ang ating Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Hallelujah! Awitan po natin ang ating Panginoon.
Pusong umaawit, puso'y nagpupuri. Ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Diyos kataas-taasan, hindi matitinag. Tumating man ang hamon, kami magagalak. Pusong umaawit, puso'y nagpupuri. Ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Diyos kataas-taasan, hindi matitinag. Tumating man ang hamon, kami magagalak. Pusong umaawit, puso'y nagpupuri. Ikaw ay mabuti, hari ng mga hari. Sabay-sabay! Diyos, ika'y kahanga-hanga. Bilang iyong biyaya. Salamat sa buhay, salamat sa kulay, o tunay na tagumpay. Diyos, ika'y kahanga-hanga, dakilang iyong biyaya. Salamat sa buhay, salamat sa kulay, o tunay na tagumpay. Hallelujah! Sa biyaya ng Panginoon, kaya po tayo naririto ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Yan. Huwag kang papayag na hindi ka sasabihang you are blessed. Amen? Kaya ngayong umaga po, patuloy nating papurihan ang Panginoon. Come on, church! Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Come on! Ako ay namuhay, mahigit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil kanino? Dahil sa'yo, Jesus. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat,
kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. One more time! Sa biyaya mo lamang ako namumuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Patuloy natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Come on! Inaanyahan ko ang bawat isa na magsambit ng mga pasasalamat at papuring salita sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Oh, we worship you, oh God. We worship you, Jesus. Come on, church. I encourage everyone. Hallelujah. Patuloy tayong lumapit at magtiwala sa Panginoon sa umagang ito. Sige po, patuloy tayong mag-worship sa Panginoon. Sa piling ko, oh Diyos, pangamba ko'y naglalako, ako ay kakapit sa iyo, sa yakap mo. Payapang puso ang nais ko, tanging magmumula sa'yo, magtitiwala
puso ko'y nananalig sa'yo. Tunay nga na napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Buong-buo ang aming pagtitiwala at paniniwala na sa aming mga buhay, as long as kasama ka namin, Panginoon, kami ay magtatagumpay, Panginoon. Panginoon, naalay namin sa iyo ang awiting ito, ang Panginoon ng aming mga buhay. Ang pag-ibig ko'y inialay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal, Panginoon ng buhay ko. Ang pag-ibig ko inialay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay.
Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Maging ang ating mga puso ay Kanyang sinisiyasat. Kaya sa mga oras na ito, tayo po ay dumulog sa Panginoon at hilingin natin sa Kanya ang desire ng ating mga puso sa umagang ito. Ano pa man yan, maaari nating idulog yan sa Panginoon dahil siya'y nakikinig sa atin ngayong umaga. Panginoon, ang aming panalangin, patuloy mo kaming puspusin ng iyong banal na Espiritu. Manangan ng iyong pag-ibig, manangan ng iyong kapayapaan, manangan ng iyong pag-asa, manangan ng iyong pagkalinga sa aming mga buhay. Daraan man kami sa maraming mga hindi inaasahang mga kaganapan sa aming mga buhay. Ngunit Panginoon, as long as kami ay naniniwala at nananampalataya sa iyo, kami bibigyan mo, Panginoon, ng pabor sa aming mga buhay. At aming paniniwalaan at laging bubulay-bulayin ang iyong mga salita na kami iyong hindi iwan at hindi pababayaan. At ito'y nangyayari nga. At ito'y mangyayari pa habang kami nabubuhay, Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, Lord, ang tagumpay namin ay hindi dahil sa aming mga sarili, kundi ito'y tagumpay na nagbubuhat sa aming Panginoong Jesucristo na aming tinanggap bilang aming tagapagligtas at Panginoon ng aming mga buhay. Lord, sa iyo lamang po ang kapurihan, pagdakila, pagluwalhati sa kaisa-isang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ngitian mo naman yung iyong katabi at sabihin mong masaya akong naririto ka ngayon. Yung masaya talaga ha. Yung may ngiti talaga ha. Yan, praise God. Amen. Na-bless po ba ang lahat? Amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Yan. Amen. Ngayon po, dumako po tayo sa ating tithes and offerings. Sabi po sa 2 Corinthians 9 verse 7 to 8, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen. So, lagi po tayong nire-remind na ang pagbibigay po ay hindi po to obligasyon. Amen? It is an act of worship po, a declaration of our trust. Amen po? Kapag po tayo ay nagbibigay, hindi lamang po material na bagay yung inihahandog natin. Pero we are expressing our faith and willingness upang masuportahan ang gawain ng Panginoon. Amen? Amen po. So nakikita po ng Panginoon yung totoong laman ng puso natin. Amen? At alam niya po yung katapatan sa bawat handog na ating ibinibigay. Maliit man po o malaki po yung binibigay, yung halagang binibigay po natin, it holds a special place in the Lord's heart po because it comes from within us. Amen? So, hindi po tayo nagbibigay dahil napipilitan. Amen po ba? Nagbibigay po tayo dahil nauunawaan po natin na ang lahat ng mayroon tayo ay mula po sa Panginoon. Amen? Amen. At tayo'y kanyang pinagpapala upang maging daluyan ng pagpapala sa iba po. Sabi po sa Kawikaan 3, talatang 9 to 11, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nangaapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Amen? So magbigay po tayo ng may kagalakan at ng may pananampalataya po sapagkat ang bawat handog ay isang binhi na itinatanim para po sa kalwatian po ng Panginoon. Amen? Ngayon po, tayo po ay manalangin. Pag-pray po natin yung mga tithes and offering po natin. Hallelujah, Lord. Yes, Lord God. Maraming salamat po sa patuloy po na biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat po dahil hindi niyo po kami hinahayaan na magkulang po sa araw-araw po, Panginoon. Bagkus pinaparanas niyo po sa amin ang sobrang pagpapala po, Lord God.
Dalangin ko po na patuloy niyo po kaming gamitin para makapag-provide po para po sa kanya-kanyang pangangailangan at para po sa aming iglesia po, Lord God. Turuan mo po kami, Panginoon, na magbigay po ng may kagalakan na wala pong pag-aalinlangan, Panginoon. Dalangin ko rin po na palakasin mo ang bawat isa po, Panginoon. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya, Panginoon, at hubugin mo kami, Panginoon, upang maging bukas palad po, Lord God, tulad ng iyong masaganang pagpapala po sa bawat isa, Lord God. In Jesus' name, Amen. Ang lahat at buksan ang ating Biblia sa Colossus 1, verse 15 to 19. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay mananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binubuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay mananatili sa anak. Pwede na po tayong umupo. Okay, magandang umaga po sa ating pong lahat. Okay, praise God. Ngayon po ang huling linggo ng buwan ng Mayo. Okay? So, countdown po ulit tayo. Out of 365 days, kay Lord ang 52 Sunday. Tapos na po ngayon sa buwan ng Mayo, naka 21 Sunday na po tayo. May natitira na lang po tayong 31 Sunday sa 2025. Sana naman sa 31 Sunday sa 2025, magawa pa nating ibigay kay Lord o magkasama-sama po tayo sa biyaya po ng ating Panginoon. Ang paksa po natin ay nagpapakilala ang Diyos na hindi nakikita sa pamamagitan ni Kristo. Sa katotohanan, mahirap po ang bawat salita, mahirap ang bawat kwento o mga pangyayari na wala naman tayong napapatunayan o nakikita. Kwento lang yan. Hindi naman totoo yan. Sabi niya, maliban na talagang makita ng aking mga mata. Ganyan po kasi tayo sigurista ba? No? Malayong malayo doon sa turo ng Biblia pagdating sa pananampalataya. Ang definasyon ng pananampalataya pagdating sa Biblia, hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na. Parating pa lang, alam mong mangyayari ang isang bagay. So, ibig sabihin, maliwanag, sa tao, to see is to believe. Pagdating sa Diyos, to believe is to see. Katulad niyan, kapag kami po ay nagkwekwentuhan o kahit sino sa inyo, nagkwento ka ng magagandang lugar na iyong narating. Hindi ito nagiging kapani-paniwala sa nakikinig maliban na siya'y nakarating din. At nakita niya na yung ikinekwento mo ay talagang katotohanan. Yan po yung senaryo po natin. No? Napakahirap po na tayo po ay magsalita, magkwento sa mga pangyayari na wala kang napapatunayan o nakikita. Kaya tayo pong mga mananampalataya o mga anak na minamahal ng Diyos, kapag tayo po ay nagbigay ng salita, ako po ay Christian, born again Christian, ang tinitingnan po nila, hindi yung sinalita mo. Ang tinitingnan po nila at sinusubaybayan sa atin ay kung gaano katotoo na tayo po ay Christian. Okay po? Maliwanag po ano? Yun po yung atin pong ginagawa. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Sa katotohanan, mula pa noon at magpahanggang ngayon, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang kumakatawan na Diyos Ama ay hindi pa natin nakikita.
meron tayong isang Diyos na meron tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Yung Diyos Ama ang kumakatawan na siyang lumikha ng langit at lupa, kumakatawan na siya po ang lumikha sa atin sa pamagitan ng paghinga ng kanya pong paghinga, tayo po ay nagkaroon ng buhay. At siya po yung lumikha sa loob ng 6 na araw at kalahati ng lahat ng kung ano ang nakikita po natin. Pero yung pong lumikha na yon, magpahanggang ngayon, hindi naman po natin nakita at wala pong nakakita hanggang ngayon. Kaya yung sinasabi po natin, sasambahin natin siya sa espiritu at katotohanan, magpahanggang ngayon, ito po ay isang maliwanag na mensahe sa atin na hakbang ka ng pananalig, hakbang ka na ng pananampalataya, hindi mo man siya nakikita, hindi mo man siya nahawakan, pero maniwala kang merong Diyos na makapangyarihang lumikha ng langit at lupa. Sa matagal na panahon, naging mahirap sa mga unang mga mananampalataya ang sumamba sa Diyos na hindi nila nakikita. At dumating po sa punto na ang piniling bayan ng Diyos na Israelites o mga Israelita ay naalipin po ng 430 years sa kamay po ng mga Ehipsyo na kung saan ay sumasamba sa mga nakikitang simbolo o ehemplo na pwede nilang sambahin. Lahat ng mga meron doon sa lugar na yon, kung ating pong ilalagay sa modernong paraan, lahat ng kung ano ang nakikita natin dito sa lugar na to, binibigyan nila ng pangalan at kanila pong binibigyan ng papuri at pagsamba. Itong ating organ, bass guitar, kahit ang pulpitong ito, kahit po itong lead guitar, kahit po itong bagay na ito, ilaw, o alinman mga bagay na nakikita ninyo, kung ating pong ilalagay sa ating pong modernong paraan, makakapagbigay lang ako ng pagsamba at papuri kapag meron akong nakikita. 430 taon na ganon ang kanilang naging kultura. Kaya nang ang Diyos ay nagpasya sa kanyang kalooban na sa pamamagitan ni Moses ilikas, alisin, ilayo sila sa pagkakaalipin sa Ehipsyo at sambahin nila si Yahweh, ang makapangyarihan Diyos na espiritu na hindi nakikita. Naging mahirap ito sa mga Israelitang nasanay na sa ganong kultura. Amen? Kaya dito po sa ating panahon, sa mga tinatawag nating kinamulatan, sa ating pong panahon na sinasabi nila, o kahit naman tayo noon, na tayo po'y hindi na aalis kung saan ako nagsimula, doon ako magtatapos. At nasanay tayo sa mga kung anuman ang mga larawan na pwede nating maging simbolo ng pagiging maka-espiritual na paraan. Di po ba? Naging mahirap ito sa mga Israelita nung mga panahon na yon. Ngayon, ang Diyos na hindi nakikita, pinatunayan naman. Hindi nyo man ako nakikita, pero ito, kaya kong maghimala. Hindi nyo man ako nakikita, pero kaya kong ibigay ang inyong pangangailangan. At kaya ko kayong kausapin sa pamagitan ng mga propeta nung pong mga panahon na yon. Kaya sa panahon ni Moses, 10 salot, pinakita ng Diyos na hindi nakikita, naniwala si Pharaoh nung mga panahon na yon, natakot, naniwala sa Diyos na hindi nakikita, pinalaya sila. Sa kanilang paglalakbay, dumating sa punto ng pagkapanganib, sapagkat hinahabol sila ng mga kawal ni Pharaoh para patayin at ibalik uli sa pagkaalipin. Muli ang Diyos na hindi nakikita ay nagbigay ng kapangyarihan, nagpahayag, hinati ang dagat, at sila ay nakatawid. Nagpuri na naman sila sa Diyos na hindi nakikita, sa Diyos na makapangyarihan pero hindi nakikita. Pagkatapos, nakatawid sila doon sa wilderness o sa ilang, at sa habang humahabol ang mga kawal ni Pharaoh, nagsara ang dagat, namatay silang lahat, nakaligtas ang mga Israelita.
At doon ay 40 araw sila na pinatunayan ng Diyos na hindi nakikita na siya'y makapangyarihan. Sa loob ng 40 taon, hindi man lang naluma ang kanilang mga pangsuot, ang kanilang mga sandalyas, ang kanilang mga damit. Hindi naluma sa loob ng 40 taon. Pinakain sila ng Diyos sa 40 taon, mana sa umaga, pugo sa gabi. Binantayan sila ng Diyos, haliging apoy sa gabi, malaking ulap, payong na ulap sa umaga. Binantayan sila ng Diyos sa loob ng 40 taon sa Diyos na hindi naman nila nakikita. At yun ay lumipas ang napakaraming mga taon bago pa tayo dumating sa ating panahon. Hanggang ang Diyos na ito ay nagpahayag ng isang kagustuhan. Kailangan ako ay magpakita. Kailangan ako ay mahayag. Kailangang maniwala sila sa kung sino ako bilang Diyos na makapangyarihang si Yahweh. So, ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na sa pamamagitan niya nagpakilala at nakilala kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito na po yung pinaka naging kasaysayan ng atin pong mensahe ngayong umaga. Subalit ang Diyos ay nagpakilala sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo, na ang misyon ay dalawa: kaligtasan at kaugnayan. Juan Kapitulo 3, talatang 16, basahin nga po natin sabay-sabay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diyos na hindi nakikita, umibig ng gayon na lamang para makita at maramdaman ng tao kung sino siya. Kinakailangang ibigay ko sa inyo ang aking kaisa-isang anak. Sabi nga ng isang kaisipan, ang langgam ay makakausap mo lamang kung ikaw ay magsasalanggam din. Anumang uri ng hayop na gusto mong kausapin, kinakailangan maging katulad ka rin nila. At dahil tao ang inabot ng Diyos, tao ang kinakailangang maniwala, merong Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus para abutin ka. Abutin na ang misyon ay kaligtasan mo at pakikipag-ugnay mo sa Kanya. John chapter 14 verse 6, basahin po natin. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung gusto mo akong makilala, aking mga nilikha, ako na lumikha sa iyo, na iyong Diyos na hindi mo nakikita, gusto mo akong makilala, gusto mong mapalapit sa akin, gusto mong maranasan ako, eto ang kaisa-isa kong anak. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Walang makakaparoon sa akin, kundi sa pamamagitan lamang niya. At nangyari ang pagmamahal ng Diyos, hindi sa panahong tayo ay pinawalang sala. Hindi sa panahong parang wala na tayong mali sa harapan ng Diyos. Nangyari ang pagmamahal ng Diyos sa panahong tayo ay makasalanan. Roma, Kapitulo 5, talatang 8. Basahin po natin. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So ano pang mensahe sa atin ngayong umaga? Unang mensahe, si Kristo ang larawan, si Kristo ang kapahayagan, si Kristo ang katuparan ng makapangyarihang Diyos na hindi nakikita. Salamat na lamang, napakapalad nila nung panahon na yon. Sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 4, nagbigay sila ng kagalakan. Sabi niya, kami ay labis na gagalak, lubos-lubos ang aming kagalakan, sapagkat si Kristo Jesus ay aming nahawakan, si Kristo Jesus ay aming nakausap, si Kristo Jesus ay aming napakinggan sa kanyang mga turo.
ibinabahagi namin sa inyo ito upang malubos ang inyong kagalakan. Mapalad kami, sapagkat kami na nabubuhay sa aming panahon, ito ang aming Panginoong Hesus. Nakausap namin, nayakap namin, narinig namin ang kanyang istorya. Ang malaking sitwasyon natin, hindi natin inabot yung panahon na yon. Kaya yung Espiritu na sinasamba sa Espiritu sa katotohanan, ang Diyos Ama, dumating man ang kanyang anak na si Jesucristo na nakita nung panahon na yon, nakakalungkot naman, hindi natin inabot. Okay? Kaya sa ating panahon, wala pa rin tayong nakikita. Sa ating panahon, wala tayong napatunayan na sinasabi nila sa banal na kasulatan. Pero sabi ng banal na kasulatan, mismo ang Panginoong Hesus na nagsabi, mapalad ang mga tao na hindi man nakikita ang Diyos, pero sila ay nagtitiwala sa Kanya. Amen? Napakabuti po ng Diyos. Napakapalad pala natin. Kasi hindi man natin nakita ang kwento't kasaysayan nila na sinasabi ng banal na kasulatan na ating pinaniniwalaan. Mapalad pala tayong higit doon sa mga nakita, nakausap, nahawakan si Jesus, pero ipinapako nila sa krus. Okay? Itinakwil nila si Jesus sa buhay nila. Kaya napakapalad po natin. Si Kristo ang larawan ng Diyos, si Kristo ang ulo ng iglesia, at si Kristo na natili ang buong kalakasan na hindi nakikita. Kay Kristo na natili ang buong kalakasan ng Diyos na hindi nakikita. Ano ang patunay? Mula sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 1, 15-19, basahin po natin sabay-sabay. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamagitan niya ay para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia, ng kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahi sa lahat, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Nung panahon na yon, gusto niyong makilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi niyo nakikita? Ito ang aking anak. Kung ano siya, yan ako. Kung sino siya, yan ako. Kung siya'y makapangyarihan, yan ako. Kung siya'y naghihimala, yan ako. Kung siya'y nagpapatawad, yan ako. Kung siya'y mabuti, yan ako. Sapagkat lahat ng kapangyarihan, lahat ng sa simula pa hanggang sa kahuli-hulihan, ibinigay ko sa aking anak na si Jesus. Amen? Kaya naman, ang sabi ng aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, talatang 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula pa sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Kolosas Kapitulo 3, talatang 2, ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Isipin po ninyo kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi po tumalima, hindi sumunod sa plano ng kanyang Diyos Ama. Ha? Wala tayong guide. Wala tayong gabay. Wala tayong direksyon. Kasi wala tayong susundan. Tama po ba? Dahil saan ka susunod, hindi mo nga nakikita. Sinong kakausapin mo, ay hindi mo nga siya nakikita.
Pero dahil po sa kaisa-isang anak at bugtong na anak na si Jesus na sumunod sa Ama, nakita ng mga unang mga tao, nasaksihan nila, napatotohanan nila kung gaano kabuti, kung gaano gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, sa katulad natin. At ang Panginoong Jesucristong ito, na katulad din ng Ama, ay nagbigay ng buhay para maiugnay lamang tayo, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, at matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Okay po? Kaya si Kristo po ang naging daan ng anumang kaugnayan at pagkakasundo. Ito yung pangalawang mensahe. Si Kristo ang naging daan ng anumang kaugnayan at pagkakasundo. Okay? Hindi ang pagmamahal ng Diyos ay para lamang sa mayaman, para lamang sa may kaya, para lamang sa nananagana, para lamang sa mabubuti, para sa mababait, para sa matulungin. Ang pag-ibig ng Diyos ay para din sa mga mahirap, para din sa masama, para sa makasalanan, para doon sa pinakaproblema ng lipunan. Sapagkat iisa naman ang susi ng pakikipag-ugnay sa Diyos. Pananampalataya. Pananampalataya. Mayaman ka, wala kang pananampalataya. Wala. Mahirap ka, pinakamahirap ka, may pananampalataya ka kung ano ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pangako ng Diyos na ikay magiging anak ng Diyos ay sa iyo. Sapagkat ang Diyos ay walang pinili, walang naging paborito, walang mas tumimbang sa kanyang puso. Ang tangi lamang naging kondisyon ng Diyos ay ang pananampalataya. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang siyang naging dahilan para lahat tayo ay maging isa. Amen? Para hindi tayo magkaroon ng tinatawag na insecurity na, ay bakit siya? Ako hindi. Bakit sila lang? Kami hindi. Hindi po ganon. Ang Biblia ay nagsasabing, ikaw at ikaw, kayo at kayo, tayo at tayo, sa isang pananampalataya sa Diyos, sa lahat ng bagay, pagkakasunduin tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya sabi dito, si Kristo ang naging daan ng anumang kaugnayan at pagkakasundo, una, sa lahat ng bagay, pangalawa, sa lupa at sa langit, at ang pangatlo, sa pamamagitan ng dugo at sakripisyo ng ating Panginoon. Kolosas 1:20 hanggang 22, basahin po natin. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama, ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Kailanman hindi ka magiging banal. Kailanman hindi tayo magiging walang kapintasan. Kailanman hindi tayo magiging walang dungis. Kung hindi sa kabanalan, sa pagiging walang kapintasan, at pagiging walang dungis ng ating Panginoong Hesukristo na siyang naging daan ng anumang kaugnayan at pagkakasundo. Sa Efeso Kapitulo 2, talatang 13-14, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Sobrang yayabang nung mga Hudyo nung panahon na yon. Inakala nila na ang kaligtasan ay kanila lang.
niyakap nila, inangkin nila na ang plano ng Diyos ay kanila lang. Nang dumating ang Panginoong Jesucristo, ang dating may alitang Hudyo at saka hintil sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos at sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sila na nananampalataya, Hudyo ka man o hintil, makasalanan ka man o mabuti, mayaman ka man o mahirap, anuman ang iyong kalagayan ay iisang pag-iisahin. Iisa na tatanggap ng pag-ibig ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya ano sabi sa unang Juan 4:7-10, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. At ang bawat umibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tinampunin nyo ha? Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. So ang ibig sabihin, anuman ang kalagayan po natin dito, at may pag-ibig ka, sa Diyos ka. Amen? Yun ang sabi. Kung hindi ka kumikilala sa Diyos, wala kang pag-ibig. Pero kung may pag-ibig na namumuo sa puso mo sa Diyos, ibig sabihin, ikaw ay sa Diyos. At ang pag-ibig na yon ang magdadala sa iyo para manampalataya sa Diyos na to sa pamamagitan ni Kristo Jesus na magiging dahilan para pagbuklurin, iugnay ka sa tamang kaugnayan sa Kanya. Talatang 9, inihayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang Kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Sabay-sabay tayo. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang Kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Praise the Lord. Hindi ikaw, hindi kahit sino man sa atin, kundi tanging si Jesus lang. Si Kristo Jesus lang ang naging dahilan kung bakit nagawa nating makilala ang Diyos Ama na may buhay na walang hanggan, na ngayon ay tinaglay ni Jesucristo, na ngayon ay tinaglay naman natin na sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya ang pangatlo, isang malaking katalunan, isang malaking kawalan kung si Kristo ay pababayaan mo pang mawala. Okay ka na, maganda na ang tayo mo, tama na yung direksyon mo. Malungkot, katalunan, kawalan, kung pababayaan mo pang mawala ang magandang kaugnayan mo sa Panginoon. Malungkot, malaking katalunan, at kawalan kung mapuputol pa ang relasyon mo sa Diyos kay Kristo. At maging mapalad ka na naabot ka at naging bahagi ka ng mabuting balita. Sipin ninyo, ang nababalita natin sa telebisyon, quote-unquote, Kristiyanong pamilya. Sinunog ang mga anak, pati sa kanya, pati yung nanay. Dahil lamang sa isang irresponsableng tatay. Pero ang balita, sila ay quote-unquote, Christian. Kaya tama po sinabi ng banal na kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, paano pa kaya yung hindi sumasampalataya sa Panginoon? Imagine, quote-unquote, Christian na. Ibig sabihin, meron ng liwanag ng salita ng Diyos. Kung siya at ng kanyang mga anak linggo-linggo ay nagsisimba, hindi nagkulang ang pangangaral ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Ng pagpapatawad ng Diyos. Ng kapangyarihan ng Diyos. Pero sa kanyang kalagayan, sa depresyon na kanyang naranasan,
Ginawa niya magpakamatay, sinama ang mga anak. Ano ang dahilan sa isang amang irresponsable? Yun ang dahilan para kumitil ka ng maraming buhay. Samantalang ang kapahayagan ng iyong sarili, ako ay Kristiyano. Kita nyo, yung timbangan na ikaw ay nagsasabing Kristiyano ka, yung timbangan na nagsasabing ikaw ay mananampalataya, pero nagawa mo ang mga bagay na hindi naman dapat gawin, paano pa kaya yung hindi nakakilala sa Panginoon? Kung kayo, ako, tayong lahat, sumisimba linggo-linggo, nag-o-online sa prayer meeting, merong simbahang tulad nito, meron kayong tatay pastor na nangangaral linggo-linggo para po tayo ay magkaroon at maibsan man lang yung mga dinadala nating problema. Hahantong tayo sa panghihina, hahantong tayo sa pagsuko, hahantong tayo sa pagtalikod, hahantong tayo sa pag-alis pa sa ating Panginoon. Isipin ninyo, paano pa kaya yung hindi man lang nakakarinig ng salita ng Diyos? Paano pa kaya sila na hindi nila pinapansin ang mga simbahan, ang pananampalataya, ang salita ng Diyos? Kaya tayo po na binibigyan ng Diyos ng oportunidad para tayo po ay makapakinig, i-grab po natin ang oportunidad. Samantalahin po natin na magpalakasan. Samantalahin po natin na ang buhay po natin ay mailapit ng mailapit ng mailapit sa Panginoon. Sabi nung isa nagpapayo sa akin, Pastor, depressed na depressed ako. Pastor, ano ang gagawin ko? Isa lang ang sinabi ko, lalo kang maging malapit sa Diyos. Amen po ba yun? Amen. Kung walang-wala ka na ngayon, dapat lalo kang magsisimba. Dapat lalo kang magbasa ng Biblia, lalo kang magpuri sa Diyos, lalo kang magpasalamat sa Diyos. Kasi hindi kayang ibigay ng kabalisahan ang anuman na meron ka. Isang malakang katalunan at kawalan kung si Kristo ay pababayaan mong mawala, maputol ang relasyon sa Diyos kay Kristo. Mapalad ka dahil naabot ka at naging bahagi ka ng mabuting balita. Mga kapatid, lahat ito ay nangyari dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Tumayo tayong lahat at basahin natin ang mga huling talata at atin pong bigyan ng selebrasyon ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin upang mapangyari ang lahat ng bagay. Sama-sama nating basahin. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na ako si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Sabay-sabay po nating basahin. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablam na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, ikaw at ako na nakakilala na sa Panginoon ay mananatili sa Kanya, magtatapat sa Kanya, maglilingkod sa Kanya. Nawa ang nahayag na mensahe ng Diyos ni Kristo ay maging buhay natin sa biyaya ng ating Panginoon. Woo! Let's clap our hands. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat kang ang una
Sa biyaya mo lamang Ako nakakapagpuri sa biyaya mo lamang. Praise God! Ako kumakapit. Hallelujah! Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. For the last time, let's sing now. Sa biyaya mo lamang. Ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang. Ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang. Ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Sabi natin, ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat ito'y biyaya mo sa Aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pamamagitan mo, Panginoong Hesus. Nagpakilala ka. Nagpakilala ka sa pamamagitan mo, nakilala namin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos Ama, kung gaano kakapangyarihan, kung ano ang nawalang imposible sa aming Diyos. Salamat, Panginoong Hesukristo, Ikaw ang ulo. Ikaw ang aming kaugnayan, Ikaw ang aming kaligtasan, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya, makakapanagumpay kami. Sa iyong biyaya, ang buhay na walang hanggan ay nasa sa amin. Sa iyong biyaya, ang kapatawaran ay nasa sa amin. Ang kalakasan, ang buhay namin araw-araw. Panginoon, wala na pong dahilan para kami tumalikod pa. Wala na pong dahilan para kami po ay lumayo pa sa iyo. Kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, paano pa kaya ang mga hindi kumikilala sa iyo, aming Panginoon? Salamat! Nakilala ka namin sa tamang panahon. Nakilala ka namin sa takdang panahon na inyo pong ibinigay sa amin sa iyong biyaya. At salamat sa biyaya mo, kami po ay nakatupad. Sa gitna po ng mainit na panahon, naging mainit po ang aming pagsamba. Naging mainit pong pakikinig ng iyong salita. Uuwi kami na maginhawa ang aming pong buhay, ang aming spiritual, na dagdagan na naman ang kalagwang spiritual. Salamat po ng marami sa buwan ng aming pamilya. Ingatan mo muli kasama ng mga hanap buhay at patuloy na pag-iingat araw-araw sa bansang aming pinaninirahan, pag-iingat at pagpapala, katahimikan at kapayapaan sa mga namumuno at namiminuno, ang aming pong panalangin at hiling. At sa Diyos na napakamapagmahal, sa biyaya, ang Panginoong Jesucristo'y ipinagkaloob bilang aming Panginoon tagapagligtas. Sa biyaya, ang banal na Espiritu ay siya naging tatak at kapangyarihan, gabay ng aming kaligtasan. Ang siya na bang patuloy na mag-ingat sa amin sa iyong biyaya mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Lahat ng